Hello at welcome sa Cloud D Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Naruto Shippuden the Movie, The Wheel of Fire. Halina't simulan na natin. Ang pelikula ay tungkol sa potensyal na pagsiklab ng ikaapat na digmaang pandaigdig ng shinobi nang magsimulang mawala ang ninja na may mga kakayahan sa Kekkei Genkai mula sa Kumogakure, Iwagakure, Kirigakure at Tsunegakure. Ang Team Kakashi ay ipinadala sa isang misyon upang sundan ang mga track ng nawawalang Kekkei Genkai wielding ninja na humahantong sa kanila sa Mount Shumisen, na matatagpuan sa pagitan ng Land of Earth at Kusagakure. Si Sai, na lumilipad sa kanyang tinte na ibon, ay inatake ng isang ibon na umaatake gamit ang mga balahibo na sumasabog na tag. Si Naruto, na hindi sumunod sa utos ni Kakashi na ipagpatuloy ang misyon, ay tumakbo patungo sa kung saan nahulog si Sai, na nagsasabing hindi niya pababayaan si Sai. Doon, inaatake sila ng mga malakay mira na nilalang na mabilis nilang natalo, kahit na nasugatan si Naruto sa proseso. Bumalik sa Konoha, nagbigay si Kakashi ng ulat tungkol sa misyon kay Tsunade, habang nag-aalala na ang susunod na ninja na target ay siya. Tila walang pakialam si Tsunade, sinabihan si Kakashi na magpahinga. Sa ospital, binigay ni Kakashi kay Naruto ang kanyang bell, na ginamit nila para sa kanilang unang drill na magkasama, at sinabi sa kanya na ayusin ang mga ito dahil nasira niya ang mga ito. Ang Konoha Anbo ay ipinadala sa Mount Shumisen ni Tsunade upang hanapin ang lugar para sa mga truck ng nawawalang Kekkei Genkai ninja. Doon, isang misteryosong ninja kasama ang kanyang mga tagasunod, ay sumisipsip ng kanilang chakra gamit ang kanyang mahiwagang pamamaraan gamit ang kanilang Earth-Nature Affinity laban sa kanila. Noong gabing iyon, ang parehong misteryosong ninja, ang mastermind at kilala bilang Hiriko, ay nagpalabas ng kanyang imahe sa kalangitan ng 5 mahusay na nayon ng ninja, na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang isang shinobi ng Konohagakure. Sinabi niya na kinuha niya ang Kekkei Genkai ng 4 na nawawalang ninja gamit ang Chimera Technique, at plano niyang makuha ang pang-5 at huling Kekkei Genkai na gagawin siyang immortal. Sa pamamagitan nito, idineklara niya ang ikaapat na digmaang pandaigdig ng shinobi. Ang Konoha ay pinaniniwalaang nasa likod ng insidente, dahil sa paraan ng pagpapakilala ni Hiriko sa kanyang sarili, tila ginagamit o nagtatrabaho si Hiriko sa Konoha. Kumakalat ang mga alingaw-ngaw na naghahanda sila ng isang rebelyon. Sa pag-iipon ng ibang mga bansa ng mga tropa sa mga hangganan ng Land of Fire na may nagbabantang pagsalakay, inutusan ng Fire Daimyo si Tsunade na hulihin ang mga responsable at patunayan ang kawalang kasalanan ng Konoha. Kung sakaling mabigo, ang Land of Fire ay mapipilitang sirain ang nayon upang mapanatili ang kapayapaan sa mundo. Hinihintay ni Tsunade si Gaara sa isang lihim na tagpuan para pag-usapan kung ano ang gagawin. Gayunpaman, habang papunta doon si Gaara at ang kanyang Tsunegakure shinobi ay inatake ng isang nilalang na parang ibon, na nagkulong sa kanila sa isang avalanche. Samantala, sinabi ni Hiriko na ang Chimera Technique lamang ay makaka-absorb ng maximum na 4 na Kekkei Genkai at ang ilang mga kondisyon, higit sa lahat ang liwanag ng annular eclipse na 2 araw na lang ay kinakailangan para sa pagkuha ng ika-5 at huling Kekkei Genkai, na gagawin siyang immortal. Nang gabing iyon, humarap si Hiriko kay Kakashi sa isang panaginip, na nag-activate ng puppet curse na inilagay niya sa kanya mahigit 10 taon na ang nakararaan, na nagpaplanong nakawin ang Sharingan ni Kakashi. Hiniling ni Kakashi kay Tsunade na payagan siyang pumunta, para sa kapakanan ng nayon. Bago siya umalis, hiniling ni Kakashi kay Tsunade na maglagay ng espesyal na selyo sa kanya na automatikong magpapagana sa Kamui kapag sinubukan siya ni Hiriko na i-absorb. Nang gabi ring iyon, si Shikamaru ay bumibisita sa libingan ni Asuma habang si Kakashi ay bumibisita kay Obito. Hiniling ni Kakashi kay Shikamaru na sabihin kay Naruto na aalis siya sa nayon, at huwag siyang sundan. Habang hinahayaan ni Kakashi si Hiriko na kunin ang kanyang katawan, nakita siya ni Naruto at hinabol siya. Pinigilan siya ni Shikamaru at sinabi sa kanya ang binili ni Kakashi sa kanya. Sa opisina ng Hokage, inutusan ni Tsunade ang Konoha 11 na lumayo kay Kakashi, na binansagan siyang misingnin para sa lihim na misyon. Pagkaalis ng iba, sinabi ni Tsunade kay Shikamaru ang totoo, nagtitiwala na gagawin niya ang kailangan niyang gawin bilang pinuno. Samantala, dumating si Sakura upang iligtas si Naruto mula sa selda kung saan siya inilagay ni Shikamaru. Pagkatapos ay umalis sila sa nayon upang iligtas si Kakashi. Ang Konoha 11 ay ipinadala upang kunin ang mga ito. Kinabukasan, ang Tsunegakure ay pumila ng mga tropa at armas sa mga hangganan ng Land of Fire. Iniisip na inatake ng Konoha si Gaara, ang kanilang Kazekage. Nang sinunod nina Naruto at Sakura si Kakashi, nakipagkita ang Konoha 11 sa kanila,
at sinubukang ibalik sila. Inihayag ni Naruto ang minsang sinabi ni Kakashi sa Team 7 sa panahon ng kanilang bell test. Ang totoo sa mundo ng ninja, ang mga lumalabag sa mga alituntunin at regulasyon ay itinuturing na hamak, ngunit ang mga umaali sa kanilang mga kasama ay mas masahol pa kaysa sa basura, na nagpabago sa isip ng ilang miyembro. Gayunpaman ang eksena ay nagambala ni Ichi, na ipinadala ni Hiriko upang pigilan sila, gamit ang kanyang mga ahas ng Chimera. Naiwan ang Team Guy para payagan ng iba na makadaan sa unang gate. Pinahinto sila ni Niat ng kanyang Chimera Nindog sa sumunod na gate, at ang Team 8 ay hinayaan sila Naruto makadaan, dahil naiintindihan nila ang nararamdaman ni Naruto, at kalaunan ang team ni Hinata ay nilabanan si Ni. Nang marating ni Naruto, Sakura at Team 10 ang susunod na gate, lumilitaw si Sana nakasakay sa ibon na nagpaputok ng mga sumasabog na balahibo. Sinusunod pa rin ng Team 10 ang orihinal na misyon, at sinusubukang pigilan sina Naruto at Sakura. Gayunpaman, lumitaw si Sai sa kanyang ibong tinta, gamit ang isang flash bomb upang lumikha ng distraction, at dinala si Naruto at Sakura kasama niya, na iwan ang Team 10 upang labanan si San. Sa labanan na nagaganap kina Rock Lee, nakaisip ng paraan si Neji upang matalo si Ichi. Sa puntong ito, ginamit ni Rock Lee ang front lotus technique kasama si Neji kung saan ay tinalo nila ang kalaban, samantala, nilalabanan ng Team 8 sinigamit ang secret technique, habang ginagambala ni Hinata at Kiba, gumawa naman si Shino ng bitag at inatake ang kalaban gamit ang insect sphere ni Shino, hanggang sa matalo nila si Ni. Ang Team 10 ay nakakuha ng isang kalamangan kaysa kay San, kung saan si Shikamaru ay nagbubuklod sa kanya gamit ang kanyang anino at si Ino ay gumagamit ng mind-body switch technique, upang kunin ang kanyang isip upang sabihin sa kanya na sila ang humahabol kay Naruto upang pigilan ito at hindi para bawiin si Kakashi. Tinanong din nila siya kung saan patungo si Kakashi. Gayunpaman, lumabas si San sa mind-body switch technique. Pagkatapos ay tinawag niya sina Ichi at Ni, ginamit ang Chimera technique sa kanila at sa kanyang sarili, at ang tatlo ay naging isang malaking Chimera, na tila kombinasyon ng lahat ng kani-kanilang Chimera Beast, na nagtataglay ng lahat ng kanilang kakayahan. Samantala, iniisip ni Gaara ang sinabi ni Jiraiya habang tumutulong sa pagbawi kay Gaara at ng Sunanin. Sinabi niya kay Gaara na naniniwala siya na matatalo ni Kakashi o kahit na si Naruto si Hiriko, at na kay Gaara na kung naniniwala siya sa lakas ni Naruto o hindi. Habang ang digmaan sa pagitan ng Konoha at Suna ay malapit nang magsimula sa ground combat troops at mabigat na artillery mula sa magkabilang panig na magkaharap, lumitaw si Jiraiya sa itaas ni Gamabunta at ibinigay sa Suna ang mensahe na patunay na si Gaara ay buhay pa. Sa sandaling iyon, lumipat si Gaara sa kung saan patungo sina Naruto, Sakura, at Sai at pinigilan sila. Sinabi niya na ang kalooban ni Naruto ay hindi ang gusto ni Kakashi, at nagsimulang labanan ni Naruto si Gaara. Sinabi ni Gaara na si Naruto ay masyadong idealistiko, at wala siyang kapangyarihan na gawing totoo ang kanyang mga layunin. Gayunpaman, mariing sinabi ni Naruto sa pamamagitan ng paniniwala na bilang isang kasamahan, hindi niya maaaring payagan si Kakashi na isakripisyo ang kanyang sarili. Binasag ni Naruto ang Shield of Sand ni Gaara, at sinuntok siya. Dumating ang iba pang miyembro ng Konoha 11 upang tulungan ang Team 10, at iginapos nila ang Chimera Beast, sa tulong ni Tenten, sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanilang chakra sa mga kadena na pumipigil sa halimaw, hiniling nila kay Shikamaru na pumunta at pigilan si Naruto, Sai at Sakura. Nakasalubong ni Shikamaru si Gaara, na nagsabi sa kanya na naramdaman niya ang nararamdaman ni Naruto, kaya hinayaan niya itong makadaan, dahil dito nagpatuloy si Shikamaru. Samantala, narating ni Naruto ang huling tarangkahan, at napagtanto na ito ang lugar na kanilang napuntahan sa kanilang nakaraang misyon. Pinuntahan ni Naruto si Kakashi at sinubukan siyang pigilan, ngunit patuloy na naglakad si Kakashi nang walang tugon. Nang hawakan ni Naruto ang kanyang braso, nakita niya ang selyo sa kanyang pulso, at sinabi sa kanya ni Sai kung ano ito. Si Shikamaru, na sa wakas ay naabutan na sila, ay nagpahayag na inilagay ni Tsunade ang selyo sa kanya, upang matalo nila si Hiriko sa paraan sa pagsasakripisyo ni Kakashi. Dumaan si Kakashi sa huling tarangkahan bago ang templo. Habang papalapit sina Naruto sa templo, narinig ni Naruto ang boses ni Hiriko, at nagtanong kung bakit niya ito ginagawa, at sumagot si Hiriko sa pamamagitan ng pagkukwento. Sinasabi niya na dating kaibigan niya ang mga Sannin, ngunit hindi siya isang magaling at bihasang shinobi tulad nila, kaya binubuo niya ang Chimera technique, isang jutsu na magpapahintulot sa kanya na lumikha ng isang sintetikong katawan sa pamamagitan ng pagsasama-sama nito.
Pagkatapos ng ikatlong digmaang pandaigdig ng shinobi, laking gulat niya nang makita niya si Kakashi. Hindi lamang dahil nakaligtas siya sa labanan, kundi dahil natanggap niya ang Sharingan, isang Kekkei Genkai, mula sa orihinal na gumagamit nito na si Obito Uchiha. Nagbigay ito kay Hiriko ng ideya na magnakaw ng Kekkei Genkai upang maging makapangyarihan tulad ng Sannin. Gayunpaman, nalaman ng Hokage ang tungkol sa kanyang pananaliksik, at napilitang tumakas si Hiriko. Nang makarating si Kakashi sa templo, si Hiriko ay lumitaw mula sa mga anino ng templo, at kinuha si Kakashi. Ang tanging paraan para iligtas si Kakashi, sina Naruto, Sakura, at Sai ay sinubukang talunin si Hiriko bagaman sinusubukan ni Shikamaru na pigilan sila. Si Hiriko ay ginamit ang apat na Kekkei Genkai na Storm Release, Dark Release, Steel Release at Swift Release ay tinalo sila ng walang hirap at pagkatapos ay pumasok siya sa templo kasama si Kakashi. Tumayo si Naruto, nagpasya na hindi siya maaaring sumuko. Sinubukan siyang pigilan ni Shikamaru, na sinasabi na dapat niyang protektahan ang hindi pa isinisilang na mga anak ng Konoha. Sinabi ni Naruto na paprotektahan din niya sila, at mahal niya ang Konoha para sa shinobi nito, na magsasakripisyo ng kanilang sarili upang iligtas ang isa't isa. Gayunpaman, ang pagpapasya kung sino ang isasakripisyo mula sa simula ay hindi ang gusto ni Naruto. At naniniwala si Naruto na walang hinaharap para sa mga bata kung ang Konoha ay magiging isang lugar na tulad nito. Habang lumalayo si Naruto, nakita ni Shikamaru si Asuma sa kanya, at pinuprotektahan siya mula sa mga nakapaligid na barrier tag gamit ang kanyang Shadow Suwang technique. Sinabi niya na minana ni Naruto ang Wheel of Fire, na nagtitiwala siya sa hinaharap ng Konoha. Pumasok si Naruto sa templo, kung saan sinimula ni Hiriko ang pagsipsip sa simula ng eclipse. Biglang nag-activate ang Mangekyou Sharingan ni Kakashi, at ang espasyo sa loob ng slime na nilikha ng Chimera Technique ay nagsimulang mag-distort. Si Naruto, na sinusubukang iligtas si Kakashi, ay lumikha ng mga shadow clone at pumasok sa putik na may maraming Rasengan at hinila siya palabas. Nagising si Kakashi, tinanong si Naruto kung bakit kasama niya ito at pagkatapos ay bumuntong hininga na nabigo ang plano. Si Hiriko ay buhay pa, at sinabi niya na ang eclipse ay hindi pa nagtatapos, at naglalabas ng malaking halaga ng chakra, na winuwasak ang paligid sa mga durog na bato. Nang tawagin ni Hiriko ang Chimera Beast na pinipigilan ng Konoha 11, sina Shikamaru, Sakura, at Sai ay lumaban sa halimaw habang sina Naruto at Kakashi ay hinarap si Hiriko. Sinabi ni Shikamaru na ang mahinang bahagi ni Hiriko ay ang kanyang dibdib, nagwang pa rin dahil ito ang puwang kung saan gustong pagsamahin ni Hiriko si Kakashi. Habang nagsisimulang makakuha ng kalamangan ang Chimera Beast sa kanila, dumating ang iba pang Konoha 11 upang tumulong. Ginagamit ni Choji ang kanyang multi-size technique para maging isang higanti, at atakihin ang halimaw, na sinundan ni Kiba at Akamaru's Fang-Passing Fang na sumisira sa mga pakpak ng halimaw. Pagkatapos mula sa langit, lumitaw sina Hinata at Neji at sinalakay ang halimaw na may 8 trigram 64 palm. Sinipa ito ni Lee sa isang bundok at tinapos ito ni Tenten gamit ang kanyang Twin Rising Dragons. Tinatakpan ang katawan nito ng maraming kanay na may nakakabit na mga explosive tag at pinasabog ang mga ito. Samantala, si Hiriko ay nakakakuha ng isang kalamangan kina Naruto at Kakashi, madaling sumisipsip ng kanilang mga pag-atake na Big Ball Rasengan at Lightning Cutter. Pinatikim ni Hiriko kay Naruto ang sarili niyang pag-atake na Rasengan. Umatake si Kakashi ng Chidori ngunit nagawang sipsipin ito at ibinalik ang atake sa kanya. Bilang huling paraan, binuo ni Naruto ang wind release na tinawag na Rasen Shuriken, at dinadala ang epekto sa dibdib ni Hiriko. Sinusubukan ni Hiriko na sumipsip at kopyahin ito, ngunit hindi maaaring pagsamahin ang mataas na antas ng pagmamanipula na hugis at sa mataas na antas ng pagbabago nito. Habang nangyayari ang epekto ng Rasen Shuriken, namatay ang Chimera habang pinasabog ni Tenten ang kanyang mga explosive tag. Sa kanyang mga huling sandali, si Hiriko, sa kanyang orihinal na anyo, ay nagtanong kay Kakashi kung ano ang kanyang ginawang mali. Sinabi sa kanya ni Kakashi na ginamit niya ang iba upang madaig ang kanyang kahinaan, at sinubukan lamang niyang maging perpekto sa kanyang sarili. Ilang segundo lang ay namatay na si Hiriko. Tumingin si Kakashi para makita ang karamihan na nagbibigay-pugay kay Naruto. Pagkatapos ay sinabi niya na matagal nang nalampasan siya ni Naruto. Lumitaw si Gaara sa harap ng hukbo ng ninja ng Suna, at sinabi sa kanila na nalutas na ang lahat, at umatras. Pinag-uusapan ni Tsunade at Jiraiya kung paano sila naligtas, at ang mga bata ay ganap na naiiba kaysa sa kanilang edad, at isang desisyon na ipaubaya ang hinaharap sa mga kamay ng mga kabataang henerasyon kung saan malaya nilang nilalagay ang kanilang tadhana. Dito na nagtatapos ang pelikula.
Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.